Diyos ko! Diyos ko! Pare, ang laki talaga nito. 3, 2, 1. Ayos. Ang laki niyan. Ano yun? Ang dami. Ang bigat nito. Yan ay isang pating at yan ay isang pako. Grabe, lahat yan ay mga butete. Diyos ko, ang laki. Wow! Oh. May nakuha tayo. Handa ka na? Tingnan mo. Yan. Hindi. Nakuha ko siya. Yan, nakuha ko na. Kamusta, Youth in Asia? Welcome ulit sa isa pang astig na video mga tol. Ngayon, nandito ulit tayo sa mga imburnal ng Walmart. Gaya na nakikita niyo sa likod ko. At naghahanap tayo ng mas marami pang isda, makukulay na isda, mga halimaw sa imburnal mga tol. Kahit ano pang mahuli natin. May dala tayong lambat, bitag para sa isda. Mga bagay na hindi naman talaga bitag, pero ginawa nating bitag para sa isda. At bumalik tayo para subukang hulihin kung ano man ang makuha natin mga tol. Alam niyo na ang galawan. Ang dami na nating beses na nandito, gumawa ng mga astig na video. Gustong-gusto niyo ang lugar na to. Isa to sa mga paborito ko. Yung mga nahuli natin dito, sobrang nakakagulat. At laging may kakaibang nilalang na nagtatago dito sa mga maliit na imburnal sa likod lang ng Walmart, dito mismo. Nakakuha na tayo dito ng mga iridescent shark, freshwater shark at maraming African cichlid. Pero ang paborito ko ay yung isa sa tabi nito. Ngayon, kapag gumaha ang tubig, makikita niyong malambot ang lupa dito kasi napuno ito ng tubig at doon nakakadaan ang mga isda mula sa isang imburnal papunta sa kabila. At pagkatapos, natrap ang mga isda kasi hindi na sila makalabas dito. Madalas, may mga astig na hayop dito. Alam niyo na mga Oscar at iba pang magagandang isda na pang-aquarium. Makikita natin na mababa ang tubig. Malinaw din sa totoo lang. Kaya kung may laman ito, dapat makukuha natin. Pero ayun mga tol, ilalagay natin ang mga fish trap natin dito sa mga imburnal, gaya ng dati, para subukang mahuli kung ano man ang kaya natin. Ano? Rob, tingnan mo yung laki ng isda na yon. Oo, nakikita ko. Isang carp ba yan? Mga tol, sa tingin ko, ito yata yung unang video dito sa imburnal ng Walmart. Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Parang ito yung pangalawa kong video na pinakamalaki. Umabot ng 6 na milyong views. Nakakita kami ng maraming carp dito. Malalaki at matatabang carp at natrap sila dito sa imburnal at nailigtas namin sila. Sa tingin ko, nangyari na naman yun mga tol. At mas malaki pa ito kaysa sa mga dati. Tingnan natin kung makikita natin. Oo, dito, akyat tayo. Nandito siya mismo. Grabe, ang laki ng isda, Rob. Tingnan mo, nasa gilid lang siya, tol. Ang laki niya. Pwede ko ba siyang makita? Diyos ko, relax lang siya. Oo, ang laki niya, John. Grabe, ang laki talaga ng carp na yan. Anong gagawin natin sa kanya, mga tol? Para may ligtas siya, kailangan natin siyang kunin mula sa tubig na to at ilipat sa kabila para makalabas siya sa tubo, makabalik siya kung saan man siya galing. Sa tingin ko, talagang illegal silang alagaan dito, kaya hindi natin siya pwedeng iuwi. Nakakalungkot. Dapat ko bang may isa pa? Hindi, tilapia yata yon o kung ano man. Uy, kamusta? Laki mo ah. Uy, tol. Uy, nadising siya bigla. Kakagising lang niya mula sa kanyang tulog. Tignan mo yan. Nandyan din yung isa pang isda sa tabi niya. Ang alanganin talaga nito. Pero ayun mga tol, kita niyo naman, walang mga tubo. Walang daanan palabas mula dito papunta kahit saan. Kaya literal na natrap sila dito dahil sa baha. Kaya trabaho natin na subukang iligtas sila mga tol. Gagamitin ko ang 2 net. Sige, 2 isda, 2 net. Tingnan natin kung makukuha ko silang 2. Hindi. Ang laki nito. Grabe. Grabe. Nakuha ko silang 2. Nakatakas yung tilapia. Paano siya? Nakatakas yung tilapia mga tol. Ayun siya, ayun lang siya. Halika dito, halika dito. Hindi mo makukuha ang... Pare, ang laki talaga nito. Ang laki ng isdang to. Nahuli natin agad yung halimaw sa imburnal sa unang minuto pa lang. Tignan nyo to mga tol. Grabe, ang laki ng isdang to. Tingnan nyo itong nahuli natin mula sa imburnal. Ang ganda niya. Grabe, napakalaking karpa nito. Sana pwede natin siyang iuwi. Mga tol, hindi tayo madalas makahuli ng karpa. Pero grabe, ang astig ng isdang to. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Yan na yata ang pinakamalaking isda na nahuli natin dito. Sige, ngayon dadalhin natin siya papunta sa imburnal at ilalagay sa tubig na to. Nakakalungkot, bawal silang alagaan. Pero tingnan mo naman, para siyang malaking natural na koi. Ang astig, di ba? Grabe. Sige, palayain na natin siya tol. Ang astig nun. Ang laki ng isda, tol. Ang ganda ng simula natin ngayon. Grabe, ang lupit ng umpisa natin dito sa Walmart sewers mga tol. Wow. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakahuli ng carp at siguradong hindi pa ganun kalaki. Alam natin may iba pang isda doon. May tilapia, nasa lambat ko na siya. Nakatakas siya kahit paano. At baka may iba pa. Kaya susubukan pa natin. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Sige, pero ngayon, sobrang labo ng tubig. Ngayon, ang carp ay parang mga isdang nagsasama-sama. Nung huli, parang 3 o 4 ang nahuli namin dito. Pero ngayon, ewan ko kung bakit, isa lang ang nahuli namin. Siguro, nag-iisa lang siya. Kaya susubukan pa nating makahuli ng ibang isda dito. Ipasok siya sa lambat. Nakuha ko na. Tingnan mo yan, Rob. Ayos, malaki yan. Ang astig ng itsura ng tilapia na yan. Sa totoo lang, tingin ko Mozambique yan siguro. Nakakahuli na tayo ng malalaking isda. Ang saya nito mga tol. Gustong-gusto ko makahuli ng malalaki. Pero alam nyo ba, gusto ko ring makahuli ng maliliit. Yung mga makukulay, mga isdang hindi pa natin nakikita dati. Mga akala natin hindi totoo. At dito sa imburnal na to, marami tayong nahuhuli na ganoon. Kaya sa tingin ko, ilalagay natin ang fish trap natin at sana may mahuli tayo doon. Dali natin ang tilapia na to sa kabila pang imburnal mga tol. Karaniwan, bawal ilipat ang tilapia. Pero dahil iisa lang naman ang tubig dito, parang hindi naman natin siya nililipat sa ibang lugar. Dito rin siya galing. Ayos lang yan. At oo nga pala mga tol, may isa pang imburnal sa kalsada. Nadiskubre natin yon nung huli tayong nakahuli ng freshwater shark. Siguradong pupuntahan natin yun ngayon. Na yon, papalayin na natin ang tilapia natin. Sige tol, ang astig nun. Tara, tuloy tayo. Oo mga tol, oras na para ilagay ang una nating fish trap dito sa mga imburnal ng Walmart na yon. At ito ang gagamitin natin, itong malaking bitag para sa daga. Itong bitag na to, nakahuli na ng mga malulupit na isda.
May nakatakas pa nga. Isang malaking clown knife fish ang nakatakas dito. Nakakainis mga tol. Nakahuli na tayo ng malalaking hito. Nakahuli na rin tayo ng snakehead. At oo, sobrang excited ako kung ano mahuhuli natin ngayon. Meron tayong paborito nating pain na tilapia. Ang katas nito, grabe, kasi binilad sa araw. Sarap. Kita mo yung katas oh. Hoy, tumahimik ka! Balik tayo sa sinasabi ko mga tol. Sobrang juicy ng pain na to at feeling ko makakakit tayo ng halimaw sa imburnal ngayon. Sana mahuli natin yung clown knife fish para maiuwi natin siya. Nakakainis talaga na nakawala siya. Pero Rob, gusto mo bang tikman para sa mga nanonood? Alam mo naman, mas gusto ko to pagluto. Pero ihulog lang natin to mga tol. Magtitira tayo ng isang piraso, just in case may pumasok na ayaw natin o kung magutom tayo. O kung magutom tayo at gusto ng kaunting merienda dito. Oo mga tol, may pain na ang fish trap natin. Yun na ang kailangan, kaunting piraso ng tilapia. Ngayon, ihuhulog na natin to dito sa malaking imburnal na may malalaking isda. Para tulungan tayo sa adventure natin ngayon, may dala tayong cast net. Tatalian natin ang fish trap dito para hindi mawala. Mga tol, malaking misteryo talaga to. Sige, malalim talaga to. Kaya marami taguan ng mga isda dito. Pero kapag inihulog natin ang fish trap natin doon, dapat lalabas sila sa mga taguan nila at papasok sa fish trap. Ayan na, handa na tayong ihulog to. Sige, eto na. Ayan, nahulog na ang fish trap natin. Salamat mga tol, para hindi ko naulitin yan. Grabe ang lalim talaga. Oh, ayan na, nasa ilalim na tayo mga tol. Nakaayos na ang fish trap natin. Ang lumang bitag ng daga, kadalasan nahuhuli ay mga raccoon. Pero ngayon, isda naman na mahuhuli natin mga tol. Kunin mo ang lambat. Kunin mo ang lambat, Diyos ko. Tingnan mo yung isda sa ibabaw dito. Saan siya napunta? Hindi mo ba siya nakita? Pare, may isda talaga sa taas. Teka, dyan lang. Nakikita ko siya. Tingnan nyo to mga pare. Parang maliit na cichlid o kung ano man. Uy, tol, ano ba to? Rob, halika dito. Ano ba talaga to? Rob, ano ba nakuha natin? Mukhang hindi maganda ang lagay niya. Nandun lang siya sa ibabaw. Palutang-lutang lang. Grabe, ano yun? Pare, severum yan. Diyos ko, severum na. Karaniwan yung mga golden lang ang nakikita ko sa mga tindahan ng isda. Pero itong isa, parang green yata o kung ano man. Oo, parang green o red shoulder yan. Pare, baka binubugbog siya ng tilapia doon. Kasi siksikan sila sa maliit na lugar. Mukhang may kumakagat sa kanya o kung ano man. Hindi maganda ang lagay niya. Ilagay natin siya sa timba o cooler. Pero astig talaga tong isdang pang-aquarium mga tol. Ang galing. Nakahuli na ako ng mga baby nito dati dito gamit ang fish trap. Matagal na. Wala pa akong nahuling adult. Pero ngayon, meron na. Ang laki nito. Pero mukhang ayos naman siya. Tingnan mo yan. Mukhang ayos siya. Okay, ang weird nun. Nasa ibabaw lang siya kanina. Sa tingin ko, ang mga severum, kapag natatakot sila, hihiga lang sila ng ganyan. Kaya siguro yung tilapia o baka yung carp ang umatake sa kanya. Pero ngayon, ligtas na siya sa atin dito sa timba at iuwi natin siya. Siguradong sigurado. Balik na tayo mga tol. Sa tingin ko, ito na ang tamang oras. Susubukan nating makahuli ng mga bagong freshwater shark. Bubuksan natin yung sewer grate na binuksan natin dati kung saan natin siya nahuli. Ihuhulog natin yung fish trap doon, susubukan ng swerte natin at tingnan kung makakahuli pa tayo ng iba. Ang astig nun mga tol. At oo, grabe agad ang simula natin dito sa mga imburnal ng Walmart. Tuloy lang tayo. Mga tol, nilalagyan na natin ng pain yung fish trap natin. Tingnan nyo, may tinapay sa loob. Luma, ngunit subok na tinapay. Yan ang panlaban mga tol. Kaya titingnan natin kung ano mahuli natin. Actually Rob, kailangan mong buhatin yung grate na yon tol. Malaki at mabigat talaga yung sewer grate na yan. At si Rob ang mabubuhat niyan. Kasi ayokong magyabang gaya ng dati. Diyos ko. Hindi, hayaan mo yan. Ang bigat naman yan. Oh, Rob, nabuksan mo na. Sige, nandyan na ang imburnal. Ang ganda ng maliit na imburnal na puno ng isda. Sige, ibaba mo na. Wow. Ngayon, itong bagong imburnal na natuklasan lang namin dito. Hindi ko alam kung paano namin hindi agad ito nakita, pero nasa parking lot siya. Konektado ito sa mga imburnal. At oo, hindi pa talaga namin ito na-explore. Isang beses pa lang naglagay ng bitag ng isda dito. Kaya ngayon maglalagay tayo ng isa pa at titingnan natin kung ano pa ang makukuha natin dito. Sige, handa na tayo. Tingnan mo to. Luma pero maasa ang bitag ng isda. Heto na, 3, 2, 1. Iiwan natin dito ang pamalo. Mga tol, binarikadahan namin ang parking space gamit ang truck ko para walang magmaneho at mahulog sa imburnal. Masama yon, baka makulong pa kami. Mga tol, kailangan namin gawin ang kailangan para makuha ang mga isdang pang-aquarium. Ngayon, sa tingin ko manglambat-lambat tayo. Kailangan pa natin maglagay ng isa pang bitag ng isda sa kabila pang imburnal. Pero maglalamierda muna tayo gamit ang lambat. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin mga tol. Sobrang excited ako. Magbibitag tayo ng isda. Ihahagis natin ang bitag ng isda dito sa imburnal. Lalambatin natin. Tingnan nyo lahat ng isda. Manglambat-lambat tayo. Tingnan natin kung ano ang makukuha natin mga tol. Ano yon? Ano yon? Tingnan mo. Yak! Patay na yan. Bakit ang daming patay na isda ngayon? Napansin mo ba yon? Cichlid yan. Pare, Diyos ko. Patay na. African cichlid yan. Itatapon natin siya doon at magpanggap tayong hindi natin nakita yon mga tol. Susubukan nating makahuli ng buhay na isda. Kaya ilalagay natin ang fish trap natin doon. Lalagyan natin ng pain na tilapia ito. Medyo iba naman ngayon. Alam mo na, huwag niyong pansinin ang mga butas dito. Mga tol, bagsak tayo ngayon. Sige, hindi ito ang pinakamagandang fish trap, pero may laban tayo. Ayan na ang tilapia. Sana lang walang lumangoy palabas sa malaking butas na yon. Ayan na, kita nyo? Hindi pa nga sa mismong lagayan ng butas. Tingnan nyo ang dami ng mga butete dito. Malamang makakahuli tayo ng maraming batang palaka mga tol. Baka may mahuli tayo. Tingnan natin. Ano yon? Ang bango ng amoy. Isda. Isda. Doon ba siya pumunta? Diyan mismo. Dumaan siya sa lambat. Nakikita ko. May butas sa lambat. Yan ay isang Afrikanong cichlid pare. Tingnan mo yan. Medyo pangit siya pero yan ay isang Afrikanong cichlid. Sa tingin ko, Eastern happy yan. Baka peacock. Sobrang pangit. Pero ibig sabihin lang nun, makakauwi siya. Sige, kita tayo ulit tol. At ngayon,
Alam na rin natin na may butas ang lambat ko. Kaya kailangan nating mag-ingat at tingnan kung ano pa ang makukuha natin. Sa tingin ko may nagnanais na sirain ka pare. Oo nga, alam mo binutasan nilang bitag. Binutasan nilang lambat ko. Tingnan natin. Sige na, bigyan mo ako ng maganda baby. Rob, dalawa agad sunod-sunod. Seryoso ba to? Please, nasaan na yon? Nakita kong kinuha niya. Sige na, ayun siya. Aw, baby, sobrang liit ng baby na to. Diyos ko. Rob, tingnan mo kung gaano kaliit yung Oscar pare. Ang cute niya. Pinakamaliit na Oscar na nakita natin sa matagal na panahon. Pero, teka, hindi pala totoo yon. May nahuli tayong parang microscopic lang dati, pero ang astig pa rin ito mga tol. Gustong gusto ko ang mga Oscar. Isa sila sa paborito kong isda. Ilalagay na natin siya sa timba ngayon. Sobrang baby pa lang nitong isang to. May magaganda na siyang kulay. Ayan na siya. Tara, tuloy lang tayo sa paghuli mga tol. Grabe ang wild nito. Tingnan mo to pare. Yung bote sinusubukan pumasok doon. Ay, kadire, hindi. Diyos ko, nahawakan ko yung ihi. May bote ng ihi dito. Sinusubukan ko lang naman maging mabuting tao. Tanggalin yung basura. At yun nga, ihi talaga yon. Bumubula pa. Astig. Sige, palagi kaming namumulot ng basura. Laging iwanang mas malinis ang pangingisdaan kaysa nung nakita mo ito. Pero sa pagkakataong ito, iiwan natin ito kung paano natin ito nakita. Kasi ayokong hawakan yon. Delikado sa kalusugan yon. Yes ko, ang dami natin damo dito. Oo, maganda yung lambat na to. Luma pero maayos pa. Tingnan natin kung anong nakuha natin. Ilipat natin. Sa totoo lang, ilayo natin sa bote. Sige. Oo, parang wala namang espesyal dito. Boom. Boo! Sige mga pare. Kahit gustong-gusto kong paggamit ng lambat, nakakakuha na tayo ng mga astig na bagay. Ang ganda ng simula natin. Gusto ko munang hayaan ang lugar na to. Bigyan ng oras para kumalma. At hayaan ang mga fish trap na gumawa ng trabaho. May fish trap tayo dun sa imburnal. At rodent trap naman sa likod. At meron din tayong fish trap dito mismo sa imburnal ng parking lot. Ngayon mga pare, lahat ng tatlong fish trap na to pwedeng makahuli ng mga astig na isda. Kaya babalik tayo pagkatapos ng 2 hanggang 3 oras para tingnan sila. Ang ganda na ng simula natin. Ang laki ng carp kanina. May mga nakuha na rin tayong astig na cichlids. Kaya mga pare, magkita tayo ulit mamaya pag tiningnan na natin ang mga fish trap na to. Sige mga pare, ngayon, 4 na oras na ang lumipas mula nung huli tayong nakita. Kita niyo naman, gabi na. At nandito na ulit tayo sa mga imburnal ng Walmart. Umpisahan natin dito sa imburnal ng parking lot. Huwag kayong mag-alala mga pare. Hindi namin iniwan na bukas ang takip para lang mahulog ang mga tao o makapasok ang mga sasakyan doon. Isinara namin yon at binuksan lang ulit pagdating namin dito. Pero ayun, may dala tayong timba na puno ng malinis na tubig. Unahin natin tingnan itong fish trap mga pare. 3 ang titingnan natin ngayon. Ito, yung isa sa maliit na naipong tubig at yung isa sa malaking imburnal, yung rodent trap mga pare. Ilagay namin ang tali dito mismo. Kukunin na natin ito. Heto na mga pare, bubuhatin na natin ang fish trap natin. Sobra excited ako na makita kung anong nakuha natin. Tara na baby, medyo mabigat talaga sa totoo lang. O baka mahina lang talaga ako. Rob pare, nakita mo yon? Tingnan mo yan. Ang dami. Ang bigat-bigat. Wow, lumalaylay na yan. Diyos ko, tingnan mo lahat ng isda na nakuha natin. Pare, ang dami nating may nakuha. nakikita akong Ang dami asul. ring mga butete. Tingnan mo lahat ng mga butete na nakuha natin. Pare, parang may bunto ng mga butete. Sige, sabi mo may nakita kang asul. Rob. Hindi. Inan mo sa bitag pare. Niloloko mo ba ako? Diyos ko! Yan ay isang shark at yan naman ang pako dito. Pare, Grabe yan. magkakamag-anak ng mga pirana. Grabe mga tol, malaking shark. May isa pa tayo, ang laki nito. Ayos. Tingnan nyo yung mga butete. Sige mga tol, kailangan nating magmadali ngayon. Maraming bagay dito at ayaw nating matagal silang wala sa tubig. Pare, Grabe, sa totoo lang, sa tingin ko, Yun ba yun? iyan ay isang jewel. Sig! Sa tingin ko, kailangan kong ilagay lahat sa isang timba agad-agad. Grabe pare, may isa pa tayong timba dito. Ilalagay natin lahat doon, tapos tsaka natin ayusin yung mga astig na bagay. Sobrang lupit nito. Handa na ba kayo mga tol? Tingnan nyo to. Diyos ko! Tingnan mo lahat ng mga butete dyan. Parang puro itim dyan pare. Wala kang makikita sa loob niyan. Ang dami naming nahuling isda. Iuga pa namin yung natira. Puro butete at kung ano-ano pa. Tuyos ko singway yung timba pare. Grabe. Grabe naman. Sige, ngayon, ang kailangan nating gawin, kailangan nating paghiwa-hiwalayin to. Pare, ang dami nating nahuli. Tingnan mo kung gaano sila kataba. Wow. Mga tol, yan ay mga red belly pachu. Pinsan sila ng pirana. Sobrang magkahawig sila. Bawal talaga mag-alaga ng pirana dito sa Florida, kaya yan na ang pinakamalapit na makukuha mo. Wow, tingnan mo yung cichlid na yan. Ang ganda niyan. Isa pang African. Parang kamukha ito nung nakita natin kanina, napatay na, pero buhay ito, kaya mas okay yan. Isa na namang pating bayan? Tingnan mo. Isa pang iridescent sa tingin ko. Ayos yan. Wow. Wow, ang laki niyan pare. Pare, Kaya pala tinatawag silang freshwater sharks mga pare. Tignan niyo yan, para talagang pating. Siguro ito na yung pinakamalaki na nakuha natin dito. Yung huli, ganito lang kalaki. Nakahuli tayo ng 6 o 7. Ang lalaki ng mga to. Tignan niyo kung gaano kalaki ang mga yan. Mga pare, punong-puno itong bitag. Tara, tuloy pa tayo. isa pa. Wow. Sa tingin ko 4 na yun pare. 4 na agad. Manalaki rin sila. Ang cute nila. So mga pare, itong imburnal na to dito, hindi pa namin ito napangingisdaan dati. Isa pa. Pare, ilang nakuha natin? Pero mga pare, halata namang konektado siguro ito sa isa sa mga spot natin kung saan tayo nakakakuha ng pachu at iridescent shark. Kailangan nating alamin kung saan ito papunta at mahuli ang malalaki. Tingnan mo, 2 pa. Diyos ko. Baby wow. Oscar. Isa Pero pang grabe baby yung Oscar. jewel cichlid na yun. Ang ganda ng jewel cichlid na yan. Tignan mo yan. Oscar, paku. Isa pa lang to sa mga fish trap natin. May 2 pa tayong pupuntahan pare. Grabe. Ano? Pare, Tuloy-tuloy talaga. May 2 pa. Ang Diyos tataba ko. nila.
Hindi ko pa sila nakita na ganun kataba. Kasi guys, kapag nakikita niyo sila sa mga fish store, ang papayat nila. Ang liit nila kasi kakadating lang nila mula sa shipments. Hindi mo sila makikitang ganun kataba pare, sa wild. Grabe, ang sarap ng kain nila. Kailangan nating magmadali. Bilisan ko lang ito ng kaunti. Mas marami pang jewel cichlid. Isa pang batang Oscar. Wow. Alam mo, parang sulit naman. Sa totoo lang, oo, may panganib. Pero tingnan mo yung mga isda na nahuhuli natin ngayon. Ang daming tadpole, pare. Rob, isa pang knife fish. Isa na namang knife fish. Grabe, pare. Nahuli na namin ang mga ganito sa ibang mga imburnal. Sa totoo lang, magkakonekta sila. Pero wala pa kaming nahuhuli dito sa loob. Malaki rin yan. Ang lupit niyan. Ang astig niyan mga tol, uri yan ng knife fish. Ingnan nyo, lumalangoy siya paatras. Anda na? Ingnan nyo siya, lumalangoy paatras. Diyos ko, isa na namang jewel cichlid. Mga tol, yung knife fish na yon, ang astig. Nakahuli na rin tayo ng ilan dati. Isa na namang jewel. Bilisan na natin, mga tol. Pakiusap. Ayoko na talagang makahuli pa ng isda, sa totoo lang. May iba pa dyan. Ano yon? Sandali ano? Rob pare, hindi yan pachu. Hindi, Hindi yan pa ako. iyan ba ay isang? Sa tingin ko, isa itong batang silver dollar. Pare, isang silver dollar. Ang astig. Sa tingin ko, magkaugnay din ang mga yon. Oh, Magkakapamilya sila. sa tingin ko, ang astig talaga. Kaya ngayon, may iba't ibang species na magkapamilya sa imburnal. Sige, kumuha tayo ng lambat. Ilalagay natin lahat sa lambat. Siguraduhin natin wala tayong nakalitaan. Sige, eto na. Ano pa? Lahat ng yon ay mga butas dyan. Pare, grabe yon. Lahat ng yan, grabe talaga. Ang astig nun. Tignan mo yan. Tignan mo kung gaano karami. Wala namang malagang itira dito mga tol. Ibabalik lang natin to sa imburnal. Sige mga tol, may balde na tayo na puno ng mga isdang itatabi. Sobrang dami na agad nakuha natin. Kaya pupunta na tayo sa susunod na bitag sa tubig. Titingnan natin yon. Sana makakuha pa tayo ng mas maraming isda. Tapos, susunod nating titingnan yung malaki, yung imburnal, at tignan kung may mahuhuli tayong mga dambuhala. Sige mga tol, tara na. Hindi ko makita yung bitag. Ilagay natin yung bitag, alam nyo, sa mababaw na parte talaga para hindi sila makatakas sa butas natin. Hindi ko makita. Ang weird nun. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. Kasi hindi ko rin naman alam pangalan nila. Pero may tao dito, isang subscriber. Nangyari yon bago tayo umalis ng ilang oras. At ngayon yung bitag natin, gaya na nakikita nyo, wala na. Inakaw yung bitag natin mga tol. May nagnakaw ng bitag nating pangisda. Alam nyo, hindi ko sinasabing subscriber ang kumuha. Syempre hindi ko sasabihin yon. Hindi ko rin sigurado, pero ang sinasabi ko lang, umakyat dito yung subscriber, nakipagkita sa atin, tapos nawala na yung bitag natin. Medyo kakaiba. Ang ibig sabihin lang ito ngayon mga tol, ito na lang ang meron tayo. Yung malaking bitag sa imburnal na kailangan nating tingnan. Sana makabawi tayo sa ninakaw na bitag nating pangisda kung may makuha tayong maganda dito mga tol. Tara na, boy, kabado ako pare. May nahuli na tayong malalaking isda dito dati. At sana makatsamba ulit tayo ngayong gabi kasi gusto ko talaga. Handa ka na? Hihilahin na natin pataas. Sige na baby. Ang bigat pare, sobrang bigat. Ramdam mo? Oo, tignan mo. Pinto bukas. Pinto sarado. May nakikita akong isda doon. Diyos ko, ang laki, Rob. Ano yon? Diyos ko, parang igat. Pare, parang igat. Pare, ano yon? Diyos ko, ang laki. Ano yon? Ano yon? Ano yon? Hindi ko nga makita. Diyos ko, ang laki ng walking catfish na yan mga pare. Tignan niyo yan. Yan ang pinakamalaking walking catfish na nakita ko. Oh, dahan-dahan lang pare. Sige, may hawak akong bakal na kulungan habang may kidlat. Oo, ipapapita ko sa inyo kung bakit tinatawag siyang walking catfish. Handa na kayo? Sige. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Tingnan nyo. Hindi, hayaan nyo siya. Mga pare, higanting walking catfish yan. Sobrang laki niyan, parang dambuhalang igat pare. Oh, handa na? Mga pare, sa kasamaang palad, invasive ang isdang to. Bawal talagang alagaan dito sa Florida. Umuulan na. Hindi natin siya pwedeng alagaan mga pare. Kailangan natin siyang pakawalan. Kaya heto na. Hahayaan natin siyang gawin yun mag-isa. Sige na, kaya mo yan. Ayan. Yan pare, tingnan nyo, pakakawalan na niya. Naipit siya. Ayan na siya. Pinalaya niya ang sarili niya. Grabe, parang laki ng hito na yun. Yan na ang pinakamalaking walking catfish na nakita ko. Karaniwan, ganito lang kaliit ang nakikita mo. Sobrang lupit ng araw na to. Huwag niyong kalimutan lahat ng nahuli nating isda kanina na iuwi natin sa bahay ko. Mayroon tayong dambuhalang severum, African cichlids, freshwater sharks, paku, malapit na kamag-anak ng piranhas pare. Grabe, ang lupit ng araw dito sa mga imburnal ng Walmart mga tol. Kung gusto niyo makakita pa ng mga video dito, kailangan niyo lang mag-scroll pababa at mag-like. Pero sa ngayon mga tol, uwi na kami sa bahay ko at ilalagay lahat ng nahuli naming isda sa mga pond. Kita-kits tayo mamaya. Ayos mga tol, nandito na tayo dito sa bahay ko. Kita niyo naman, umulan. Pero ayun mga tol, nandito tayo sa harap ng koi pond. Ilalagay natin dito ang marami sa mga nahuli natin na yon. Tignan niyo to. Ang dami nating isda dito. Una, ilalagay natin itong severum dito. Tignan niyo kung gaano kaganda. Mga tol, itong pond na to, gagawin natin itong mini predator slash, alam nyo na, parang mas malalaking cichlid na setup. At dahil dyan mga tol, ilalagay din natin itong dalawang iridescent shark. Malalaki na ang mga to at ilalagay natin sila sa pond. Nandito rin yung iba pang mga shark na nahuli natin mula sa kanal. Ayan na sila. Wow, tingnan nyo to mga tol. Lahat ito ay mga pako na nahuli natin ngayon. Sa tingin ko may silver dollar din dyan. May isa na nakatakas at ilalagay na natin sila sa pond ngayon. Tingnan natin kung ilan ang nahuli natin. Ang dami pre. May 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam pachu, pre. Siyam na pachu. Ang lupet nun. At malalaki pa sila. Bibilis silang lumaki dito sa pond.
Pero ngayon mga tol, ilalagay na natin yung natitirang mga isda sa mga pond. Sige mga tol. Mga tol, nandito tayo sa Tiki Out Tank. Tignan nyo to ngayon. May mga astig tayong isda dito. Ngayon, idadagdag natin yung isa pa na nahuli natin ngayon sa parehong tank. Ang astig, mga tol. May dalawa na tayong ganito ngayon. Malaki to. Ang galing. Ilalagay ko na sila sa tank. Panurin nyo to. Lalangi siya ng paatras. Sige na, hindi ako. Lumangoy ka pa abante. Sa tingin ko, yan ay isang mabuna dyan. Napakagandang African cichlid. Ang ganda ng asul na kulay. Nandito tayo sa cichlid pond. Ilalagay na natin sila. Pasensya na mga tol, kung medyo, alam nyo na, ganun, o umuulan. Sige, ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Pero ilalagay natin itong mga baby Oscar sa side pond. Ilalagay natin ang jewel cichlids sa malaking pirate pond bilang pagkain mga tol. Pero ayun, kailangan na naming malis. Uulan na. Kung nagustuhan yung video na to, mag-like kayo sa baba. Mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakasubscribe. Kita-kits sa susunod. Paalam.